Makaraan ng ilang araw ay makikita ang grupo ni Ayano na naatasan upang hulihin ang isang napossess ng demon. Agad rinatrat ng demon si X-Doa at bilang gantimpala ay niregaluhan naman ito ng grupo ng Overdue Short Deal. Matapos ang rat-raten nagulat naman si Ayano nang mamukhaan ang napossess. Sa kabilang dako makikita ang asawa ng lalaki na umiiyak. Flash forward may painom si Ayano sa kanyang kaibigan na nais pala niyang hinga ng pabor. Gusto niyang ipagpaalam nito sa mga polis ang tungkol sa lalaking napossess na sa kutob niya ay mag-uugnay sa mastermind ng pagkapossess ng maraming tao sa Bayern. Bago umuwi kinumusta ng kaibigan ang kanyang oplan Tisoy magbalik ka sa akin misyon. Na sure hit effect si Ayano ng hit and run domain at talagang lagpak ito sa lusak. Kinabukasan naghanda naman ang magjowa para sana sa isang date. Ngunit bago pa sila makaabante ay muling dumating na naman ang Kolokoy. Tinadtad nito si Tisoy ng mga katanungan na pilit naman nitong iniiwasan. Makikitang dumaan si Ayano na nakita at sinundan naman ni Kasara. Pagkarating sa lugar agad kumuha ng litrato ang Chinita at nag-free wifi para i-share kay Tisoy ang lead. At kagaya ng dati ay naiwan na naman ang Kolokoy sa isang tabi. Sa dako pa roon ay nakita na nga ng Tisoy si Ayano na may kasamang investigador na bahagi ng Anti-Demon Bureau. Matatandang ito ang lugar kung saan nakipagkita si Tisoy sa ex nito na sa di inaasahan ay nasundan naman ng jowa nitong si Kasara. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na si Mikami Tetsuya. Iniimbestigahan nito ang napossess ng demon na nag-api ng grupo ni Ayano kinagabihan lang. Kinilala ito ni Tetsuya sa pangalang Tony Rossi, miyembro ng isang mafia. Ayon sa kanya, napalaban ang mga ito sa isa pang grupo ng mafia na may pangalang Serpiente. Di umano nakipagkontrata ang grupo ni Rossi sa isang demonyo at may kutob siya na ang kasama nito ang utak sa pangyayari. At dahil sa galing kay Ayano ang lead na ito ay for the go agad ang polis para ma-promote. Biglang si simple naman ang investigador na sinabing siya ay nag-enjoy sa tagpo ng mga taksil at tapat pati na ang selos ng isang iniwan. Nagalit naman si Tisoy kay Ayano sa hindi nito pagpapalam sa kanya tungkol sa importanteng impormasyon na maaaring mag-ugnay sa pumatay sa kanyang pamilya. Susubok pang magmartes si Manong investigador nang bigla naman makareceive ito ng isang tawag na nagsabing patay na si Tony Rossi. Caught na sa scene kung saan iniimbestigahan ang pangyayari. Napaisip si Tetsuya kung may kinalaman ito sa kanyang ginagawang investigasyon. Itinanggi naman ito ni Kalbo na ipinakita ang kutsilyo na may marka ng ahas. Sinabi nito na gusto lang gumanti ng grupo ng Serpiente sa kanya. Dumako naman tayo kay Ayano na patuloy na nag-iimbestiga. Pagkalabas nito ay makikita ang Tisoy na mapag-aalamang nauna ng mag-imbestiga sa parehong lokasyon. Nalaman nito na ang napossess ng demon na nabunggo ni Trapcon ay ang parehong lalaki na nakita nila sa kainan kung saan sila unang nagkita. Grabe ka na Tisoy, lahat ng lugar na sumalisi ka ay may napopossess ng demon. Balik sa kwento, dito ay inaya ni Tisoy si X na makipag-team up sa kanya sa parehong investigasyon, bagay na inayawan naman ni Ayano. Sa pagpupumilit pa ni Tisoy ay dito na na-trigger ang PTSD ni Ayano. Sa makabagbag damdaming tagpo ay tuluyang hinayag ng dalaga ang kanyang saloobin. Am I not enough? May kulang ba sa akin? May mali ba sa akin? Pangit ba ako? Pangit ba ang katawan ko? Kapalit-palit ba ako? Then why? Sa pagpapatuloy ng eksena ay sinariwa ni Ayano ang oras kung saan ihahanda niya sana ang kanyang sarili bilang presento sa birthday ni Tisoy. Subalit matyagaman siyang nag-ante ay walang Tisoy na dumating. Sa kinatagalan ay napag-alaman nito na hinuhuli ni Tisoy ang isang napossess ng demon dahil sa kapalpakan niya. Bagay na hindi sinabi ni Tisoy na caring naman pala. Subukan mang alalahanin ni Tisoy ang mga pangyayari ay tila naubos na ni Kasara ang kanyang memorya sa patuloy na pakikipagkontrata niya dito. Mula riyan ay nagsaring muli si Tisoy ngunit nang makita ni Ayano na parang wala itong maalala ay tuluyan na siyang naiyak at tumakbong palayo. Caught na sa scene kung saan natagpuan ni Kasara si ex-jowa na hindi pa nakakabawi sa curse technique na tumama sa kanya. Nagpunta ang dalawa sa isang kainan kung saan ipinagtapat ni Kasara ang tungkol sa pakikipagkontrata ni Tisoy sa kanya. Matapos ito sinabi ni Kasara na ayos lang sa kanya ang lahat basta siya ang maging last nito. Dagdag pa niya na tila may hinahanap ang Tisoy bukod sa mga pumatay sa kanyang pamilya na handa naman niyang suportahan. Mula dyan ay nagdeklara naman ng digmaan si Ayano na hindi isusuko ang Tisoy sa ngalan ng pag-ibig. Lumipat ang eksena sa isang building kung saan may napossess ng demon ang naghahasik ng lagim. Makikita ang investigador na si Tetsuya kasama ang kalbo nang biglang dumating si Tisoy. Sakay ng kanyang bisikleta ay pinasok nito ang gusali. Makikitang patuloy ang pagsagupa ng napossess sa isang lalaki na tuluyan ng natalo. Kasabay niya ng pagdating ni Tisoy na kaagad pinaulanan ng bala ang babaeng napossess na walang iba kundi ang asawa ni Tony Rossi.
Nagpangabot sila sa isang CR kung saan ginamit ng babae ang mga salamin para sa kanyang advantage. Ginamit nito ang refleksyon ng salamin na dahilan para hindi siya matamaan ng tisoy. Ganun pa man ay mas pinili ng babae ang umistipo sa kaalamang marami pang parating. Sa kabilang dako makikita si Ayano na pauwi na, ng paglingon naman nito ay makita niya ang babaeng na-possess. Inatake siya nito na sinamantala ang kawalan niya ng armas subalit agad namang sumaklolo si Kasara at binigyan siya ng baril. Wow, ibang klase ng development ito. Jowa at ex nag-team up. Makikita ang pag-atake ng babae sa likuran ni Ayano na tagumpay namang nasugatan nito. Gumanti pa ng putok si Ayano, ngunit muling lumusot sa salamin ng babae na hindi na nahabol pa ni Kasara. Natapos naman ang tagpong ito sa pagdating ng delivery truck na kukunin ang bayad sa baril na binigay ni Kasara kay Ayano. Pagkatapos nito ay makikita si Manong investigador na 3-meet si Tisoy upang pag-usapan ang tungkol sa informant nito. Binuksan niya ang usapin 12 taon na ang nakakaraan patungkol sa isang minahan. Pinasungalingan nito ang haka-haka sa naganap na pagsabog dito. Sinabi niya na may isang inspection ang naganap upang imbestigahan ang problema sa di umano mga taong ginagawang mga superhuman na tinawag na demon hazard. Dito ay naugnay ang ama ng Tisoy na sinabing ang kaganapang iyon ay dahil sa orgonium na galing sa minahan. Naalala naman ni Tisoy ang sinabi ng kanyang ama na sa isang taon ay magiging pugad ang syudad ng mga demon. Sinabi ni Tetsuya na dahil sa babala ng kanyang ama ay napagdesisyonan ng gobyerno na isagawa ang masusing investigasyon kung saan kasama ang ama nito. Dito nabanggit ang malagim na pangyayari kung saan mapag-aalaman natin na si Tisoy lang ang nakaligtas at namatay ang mga magulang at babaeng kapatid nito. Bukod pa rito isinisi ang lahat ng pangyayari sa ama ni Tisoy. Bagay na dahil sa gustong pagtakpan ng gobyerno ang kanilang kapalpakan. Mula rito inalok ni Tetsuya si Tisoy na ipakilala kung sino ang nagbibigay ng impormasyon sa kanya. Sinabi niya na mas mainam makipag-ugnayan sa taong kilala niya kumpara sa mga third parties lamang. Bagay na pinag-isipan naman nito. Sunod naman na pinuntahan ni Tisoy ang kanyang ex-jowa para kumustahin ito. Nako sigurado na sundan na naman ito. Nagkaroon sila ng maikling kilitian na pagkatapos ay sunod naglambingan. Matapos pag-usapan ng tungkol sa pakikipagkontrata ni Tisoy kay Kasara ay nabanggit naman ni Tisoy ang patungkol sa kanyang kapatid na babae na may pangalang Kana. Sinabi ni Tisoy na may kutob siyang buhay pa ito sapagkat tuluyan itong nagpapakita sa kanyang mga panaginip. Dagdag pa nito na malapit niya nang malutas ang misteryo sa mapait niyang nakaraan at hindi siya susuko at ibibigay kahit ano magtagumpay lamang. Nang marining ito ay sinabi ni Ayano na hindi na ito makikisawsaw sa buhay niya na may malungkot na mukha. Mula riyan ay dito na nangyari ang iniintay niyong lahat. Agad tumalpak ang inahin kahit di pa man ito natarian. Matapos ang unang set ng pagmamatamisan, sinabi ni Ayano na ito na ang huling beses at di na sila magkikita pa. Ngunit mukhang nabitin ng Tisoy kaya dito ay tuluyan niyang pinatay ang ilaw ng kandila upang itayo ang haligi ng tahanan. 1-0 in favor kay ex-jowa. Sa mabilisang pag-usad makikita ang possess na babae na natunto na ang lugar kung saan naroon si Ayano. Biglang lumabas naman ang Chinita sa silid kung saan siya nagtago habang wasak na wasak sa kanyang mga natunghayan. Napatras nito ang babaeng na possess at nagkaroon ng confrontation kay ex-jowa. Dito naiiyak niyang sinabi na maghanap ka nga ng ligtas na lugar yung di ko kayo makikita. Medyo napapailing pa itong si ex-jowa na nakaisa sa Chinita at humingi ng pabor na kainin ang alaalang iyon mula sa Tisoy. Nag-flicker agad ang Chinita at mula riyan ay tuluyan ng nilapan ng tigre ang kanyang hapunan. Ayaw talaga magpalugi. Lumabas si Kasara na nasa kanya ng demon form at sinagupa ang babaeng na possess. Makikita naman si Ayano na ginigising si Tisoy, di pa ata na kontento. Dahil sa pagkawala sa kondisyon ni Kasara na dulot ng kanyang nakaing memorya ay halatang di siya makapokus sa laban. Nagpatuloy siyang makipagsagupa subalit tuluyan na siyang bumagsak. Nang akma namang maglulunsad ng finishing move ang babae ay nag-entrance de grande si Tisoy na nagbitaw ng pangmalakasang siko. Ikinatuwa ito ng Chinitang naisahan at ngumiti. Mula dyan ay lumusot muli ang babae sa salamin. Subalit bago pa ito tuluyang makalayo ay inatake siya ni Tisoy ng pangil na nakukuha niya sa bawat kontrata ng pagmamatamisan. Agad itong binaon ni Kasara at dito na nila tuluyang natalo ang na-possess na babae. The end. Pagkalipas ng ilang araw agad namang umatake si ex-jowa ng mag-waifu mode ito sa bahay ng Tisoy. Ababitin din ata ito mga kaibigan. Sinamantala ni Ayano ang kahinaan ng Chinita na dumaranas ng delay effect sa naganap na 1-0 arc. Ang tagpong iyon ay waring sure hit ng domain sa isipan ni Kasara kaya naman talagang wasak de puso ang TF niya ngayon. Ganun pa man waipek ang effort ni Ayano sa Tisoy na nag-add to cart na naman sa Shopee. Sa isang madilim na dako pinakita naman ang isang karakter sa non-outfit na tila may hinahanap.
Ang karakter na ito ay si Sharon na may alias na birhen at siguradong best girl agad para sa mga manyakol na gaya ni Zenitsu. Siya ay miyembro ng Ancient Abbey, isang founding church na pinapangalagaan ang mga tao sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga demon. Sa madaling salita, exorcist. Kinilala siya ng organisasyon bilang living relic, isa sa 12 na pinakamagaling sa lahat. Pero kung may hinahanap man ito ay siguro alam nyo ng iyon ay si alias Tisoy. Tama kaibigan, 3 taon na ang nakakalipas ay magkasama ang dalawa sa isang demon hunting quest. Ang target ay walang iba kundi si Kisara at matapos nila itong masil ay nagmatamisan muna ang dalawa. Subalit ang relasyong ito ay gamitan lamang para sa sariling interes. Kaya dahil tapos na ang misyon ay agad kinuha ni alias Birhen ang tinagong kutsilyo sa unan. Ngunit laking gulat niya nang siya ay maparalisa. Naisahan siya ng Tisoy nang lagyan nito ng laso ng kanyang Mayor June na mas tusaw pa pala sa kanya. Balik sa kasalukuyan, narinig ni Sharon ang isang demon sighting sa mga dumaang police mobile kaya naman agad niya itong pinuntahan. Lumipat ang eksena kay Kisara na nakita ang ex-jowa na shiner ang waifu sessions nito habang wala siya. Dahil sa inis talagang itinapon niya ang sabaw. Caught na sa lugar kung saan namataan ang isang demon. Makikita ang dalawang demon hunter na katrabaho ni Tisoy sa kanilang organisasyon. Nagtaka ang mga ito nang makitang bagsak na ang demon na kagagawan pala ng chicks na exorcist. Agad nitong inatake ang hunters na nakailag naman kaso plakda ang isa. Sumugod agad si Sharon habang todo please huminto ka naman ang natirang hunter. Nagpatuloy umatake si Sharon hanggang sa napinang kanang paa nito. Nagandahan ang hunter sa tanawin sa baba dahil dyan nakawala ang exorcist na binigyan ng cherry blossom lock ang mahinang nilalang. Dumating ang mga pulis kaya agad ginawang bulletproof ni Sharon ang hunter. Sinipa ito ng exorcist na tinalsikan ang dalawang pulis at mabilis umiskapo. Sunod niyang ginamit ang sasakyan ng hunter at tinungo naman ang kumpanya ng ina ni Ayano na isa ring demon hunter. Ang lupit ng galawan mo girl. Pati manunood gusto na magpaese kay dyan. Lumipat ang eksena sa Tisoy na nakipagkita sa kanyang secret informant. Nagulat ito kung bakit nais ng Tisoy ang direktang pag-uusap. Sinabi naman ng Tisoy na masyado na siyang nahihiwagaan dito sapagkat alam nito ang lahat sa kanyang history. Agad nahulaan ng informant na mukhang pinaiimbestigahan na siya nito. Dahil dyan agad niyang pinakuha ang tablet sa basurahan na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Nakita ng Tisoy ang laban sa pagitan ng chicks na exorcist at kapwa niya demon hunters. Subalit dahil wala siyang memorya ay di niya alam na ito ang minatamis niya, 3 taon na ang nakalipas. Binanggit ng informant ang tungkol sa Ancient Abbey at pagkatapos ay biglang naglaho at di na nahabol pa ng Tisoy at ng mga baldog na investigador. Sunod pumunta ang Tisoy sa kanilang organisasyon kung saan pinag-uusapan nila ang tungkol sa Nan. Nagtaka ang isa kung bakit nito inatake ang kasamahan. Napatanong naman ang ina ni Ayano kung kabilang ito sa simbahan dahil sa kanyang suot. Sinabi ng chief na sila ay kasalukuyang nag-iimbestiga at wala pang sapat na impormasyon. Dahil baldog ito sa intel, pinili ng Tisoy na ipagpaalam ang kanyang advance information sa mamalang ng ex-jowa. Dito ay napatanong ang Tisoy tungkol sa Ancient Abbey na isang leksyon na nalimutahar niya dahil walang memorya. Sinabi ni Aquino na ito ay isang founding church mula Europa na kilala bilang mga exorcist na kinalaunan ay nagkaroon ng mga base sa iba't ibang bansa. Napaisip ang Tisoy kung nakikisangkot lamang ang Nan sa hunting quest o kung agawan lang ng target ang nangyaring laban. Flash forward, tumawag si Aquino sa anak na gustong magpasundo dahil uwian na sa trabaho. Biglang gulat naman ito nang pagbukas sa pinto ay tumambad ang chicks na exorcist. Nag-smart move si Aquino nang i-hold nito ang call. Agad niyang tinanong ang Nan sa pakay nito sa kanya. Mabilis binigay ni Sharon ang cellphone at tinanong ang mama ni Ayano sa lokasyon ng demon jowa ng Tisoy. Di nagustuhan ni Sharon ang pagprotekta ng demon hunters kay Kisara na isang demon. Ang kanyang dahilan sa naganap na pag-atake sa dalawang demon hunters. Mabilis dumating si Ayano na agad rinatrat ang exorcist. Gumamit si Sharon ng observation at agad sinipa ang baril. Sa kanyang follow-up kick ay muntik pang madurog ang ginamos ng Tisoy. Habang nagsasagupa, napansin ni Sharon ang parehong stance kaya tinengketsu niya si Ayano. Tinanong niya ito kung may relasyon sila ng Tisoy. Sinubukan itago ni Ayano ang kilig subalit ligwak ang ex-jowa na nilibre ng ginamos ang Tisoy para sa final phase ng Oplan. Tisoy, magbalik ka sakin. Ayaw magsayang ng oras ng chicks na exorcist kaya dahil di siya makakuha ng impormasyon ay tinangay niya na lang ang CP ni Ayano para kalikutin ito. Nakita niya ang account ni Kisara kaya nag-send pic ito para mangumusta. Sa ibang dako, pauwi naman ang Tisoy na dala ang in-order na yop-yop ng tawagan naman ni Ayano para magbabala. Pagkakapasok ay nakaramdam siya ng delikadesa kaya binunot ang baril. Nang lumipad naman siya palabas kasama ang pinto.
Naglunsad ng malakas na sipa si Sharon pero nakaiwas ang Tisoy. Sunod niyang sinipa ang baril kaya napuwersa ang Tisoy sa close combat. Binigyan ni Sharon ng tinketso ang Tisoy at sinipa ito ng malakas. Basic lang ito dahil nakita niya na ang parehong galawan sa ex-jowa. Miss na miss ni Sharon ang Tisoy kaya niregaluhan niya ito ng halimuyak ng cherry blossom plus kwentuhan. Subalit dahil walang memorya ay di na siya maalala ng Tisoy. Dahil dyan binigyan niya ito ng extra masahe para di na malimutan pa ang ginhawa ng kanyang haplos. Bagbog ang Tisoy kaya to the rescue na ang kanyang jowa. Tinanong ni Kisara si Sharon kung may tampo ito dahil nalimutan ng Tisoy. Nakiliti ang isipan ng exorcist at mula riyan ay nagpagalingan na silang sumayaw. Ginamit ni Kisara ang swaying sword flash pero naiwasan ito ni Sharon na nag-counter gamit ang silent waltz at naiwasan din ni Kisara. Dumating ang grupo ni Ayano at dahil dito ay napilitan umatras si Sharon. Agad pinuntahan ni Kisara ang Tisoy subalit on ang switch niya kaya gusto manghigop ng lakas. Nag-flash step si Ayano at hindi pumayag dahil naiinggit. Fast forward sa ospital ay sabay binantayan ng dalawa ang Tisoy na nanghihingi ng ginamos. Napag-usapan din nila ang tungkol sa exorcist na talagang ikinagulat ni ex-jowa. Dito natin napag-alaman na matapos yariin ni Tisoy ang chicks na exorcist ay binalikan pala niya si Kisara na siya ring simula ng kontratahan nila. Grabe ang Tisoy na to sa flashback 3 years ago. Iniwanan niya si Ayano at niyari pati si Sharon sabay nag-change oil kay Kisara. Asa na ang pamukpok natin dyan? Bago umalis napatanong si Ayano kung ilang babae meron ang Tisoy kaso gustong man-trip ni Kisara kaya iyak ang ex-jowa na walang alam. Sa ibang dako makikita si Sharon na tinungo ang isang barko. Tinapos nito ang bantay at agad binuksan ng kondado ng Demon-Tech na kanyang pakay. Isinuot ito ni Sharon pero may sensor dahil anti-manyakol. Feeling malakas na ang exorcist kaya agad niyang hinamon si Kisara. Kinabukasan agad pinuntahan ng Chinita ang meeting place kung saan rinatrat naman siya ni Sharon bilang welcome nito sa kanya. Gulat si Kisara nang makita ang suit nito pero matapang niyang sinalubong ang mga bala sa harapan. Habang nasa clash ay ginamit na ni Sharon ang kanyang alas. Isa itong armas gawa sa demon kaya hindi na magawang mag-heal ni Kisara. Napilitang umatras ang Chinita at habang tinatalya ng sugat ay nag-inisan ang dalawa. Pika ng unregistered ex dahil dyan pinaulanan niya ng letigo si Kisara. Tumakbo palayo ang dihadong Chinita pero na-corner siya at nang pamuuso pa sana ito ay tuluyang pinabagsak ng exorcist. Kalakak time na si Sharon nang sumabog bigla ang entrance de grande ni Tisoy na natakasan na naman ang ex-jowa. Matapos makaalis sinubukang amuin ni Tisoy ang jowa pero sadyang nagtatampo ito. Tinanong nito ang Tisoy kung kapalit-palit ba siya pero bago pa ang sunod na linya ay sinelyo ito ng Tisoy gamit ang Marino style. Not once but twice. May tampo pa rin si Kisara kaya kahit nahihiya sinabi ni Tisoy na kung hindi siya ang kaharap ay mas pipiliin niyang mamatay kesa halikan ang isang demon. Nabola ang Chinita dahil dyan hinigop niya ang lakas ng Tisoy. Matapos ito tuluyan silang nahanap ni Sharon pero for the go na ang demon Chinita. Iniwasan niya ang rat-rat ni Sharon at mabilis pinutol ang kaliwang kamay ng suit nito. Napatanong si Sharon kung bakit nagpapauto ito sa Tisoy gayong halatang manggagamit ito kagaya niya. Sinabi ni Kisara na ayos lang iyon dahil siya naman ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay nito. Na ang pagkain niya sa memorya nito ang dahilan ng kanyang kawalang kinabukasan. Muli silang nagsagupa at ginamit ni Kisara ang third form raging slash na sinundan pa niya ng demon slash. Matapos umiwas, inatake ni Sharon ang Tisoy pero nasangga ni Kisara na pinatikim siya ng secret for galit na jowa slash. Pagsak ng exorcist at mula dyan ay ginamit ng Queen of Curses ang ultimate art underworld piercer na talagang binuo ng unregistered special X ng Tisoy. Tapos ang laban. Pagkarating ng mga autoridad kaagad pinuntahan ni Tetsuya ang lokasyon. Nang ma-sure hit naman ito nang makita ang nansa wasak-wasak nitong kasuotan. Flash forward sa interrogation room nagbabala si Sharon na isang demon hazard ang napipintong sumulpat at hindi ito mapipigilan ng kahit sino. Kinabukasan nagkaroon ng meeting sina Tisoy at ang kalbo sa kanilang bahay. Dito natin napag-alaman na ang yellow hair na si Junya Hanamura ay namatay matapos mapag-alamang siya ang utusan ng mastermind sa pagpapakalat ng demon sa syudad. Sinasamantala nito ang taong uhaw sa kapangyarihan at may galit sa puso upang makipagkontrata sa demon. Sinabi ni Tetsuya na bukod kay Hanamura at sa mastermind ay may kawani ng gobyerno ang maaaring sangkot sa mga kaganapan na tinawag bilang Agent X. Pinagdudahan niya ang informant ni Tisoy subalit walang sapat na ebidensya kaya nilagay niya ang iba pang sospek. Habang hindi sila makapagdesisyon nag-entrance na si Kisara, agad niyang binilugan si Ayano na sa isip niya ay si Agent X jowa. Mastermind ng Ginamos Art.
Todo depensa ang tisoy na walang memorya nang saktong dumating naman si Ayano. Tinanggi ni Ayano ang paratang pero mainit si Kisara. Giit nito na ang paglibre sa tisoy ng ginamos niya ay walang dudang kagagawa ng isang demon. Sunod pinuntahan ng tisoy si Aquino at kanilang chief pero gaya ng inaasahan ay hindi sila ang salarin. Matapos ito ay tinungo naman niya ang chicks na exorcist. Napatanong ang tisoy tungkol sa nabanggit nitong demon hazard. Pa-hard to get muna si Sharon sa una pero naawa siya kaya sinabi niya na napag-usapan na nila ito sa may lasong Mayor June Art 2 taon ang nakalipas. Ibig sabihin matapos iwanan si Ayano at masil si Kisara ay nagmatamisan muna silang dalawa ng 1 taon bago sila magkasubukan at mag-change oil si Tisoy kay Kisara. Iba ang kamandag mong Tisoy ka. Ganun pa man wala siyang memorya kaya dahil ulit sa awa binanggit ni Sharon ang tungkol kay Asmodeus na ang demon hazard. Dagdag pa niya na ang salaring hinahanap ay wala sa listahan dahil ito ay si Blank. Sobrang info na yan pahalata ka girl. Dito na natatapos ang recap na ito sana nagustuhan mo like and subscribe mo na yan. Hanggang sa muli ingat.